Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang radyo natin Town Hall Meeting. Kasama niyo po Faith Salaver Clamar sa isa na namang talakayan tungkol po sa mga update at mga pwedeng mangyari sa ating bayan at mga nagaganap, no? Kasama ang ating mga radyo natin reporters at syempre kapartner natin lagi dito sa radyo natin Town Hall Meeting. Isa sa mga masisipag, magaganda at may puso na ating public servant na lagi nating kapartner sa radyo natin Town Hall Meeting. Kasama natin Senator Amy Marcos. Senator, magandang hapon sa'yo. Ay, magandang hapon. Kumusta ka na, Faith? Hindi ka ba na labisan ng Christmas party? Alam mo, Sen, nung mga nakaraang episode, pinag-uusapan natin kung paano tayo mananalo sa raffle, diba? Pero parang hindi talaga ako swinerte. Alam mo, yung mga tao talagang alat sa raffle, diba? Oo na. Pero at least, yung nanalo sa raffle dito, karapat-dapat. Yung ng passport. Yes, kaya pinagpapasalamat talaga namin kay Senator Amy na naging masaya ang aming Christmas party. Alam mo, isa ako nag-hope na parang, ay, sabi ko trip to Baka naman magbago na ang buhay. Ikaw talaga. Mananalo na tayo ng mga raffle na trip to Hong Kong. Trip to Hong Kong. Ewan. Yes, sa mga nakikinig sa atin, no? Pero, aside sa mga pa-raffle, syempre nakalipas na ang Pasko. Pero, pag sa Pilipinas, ba yung Pasko mo? masaya, Sen. At talagang, sabi nga natin, nakakapagod tong Paskong to, except sa traffic. Sa Metro Manila, sabi natin, kaliwat kanan ang ating mga Christmas party. Kasi parang, wala na, normal na talaga lahat eh. Although may mga flu, di ba? Flu season. Ang daming may sakit, nalabisan yata ng walwala. Tsaka puyatan. Kaya kamatayang raffle. Ako, maliwanag ang epekto ng Pasko sa akin. Wala na akong datong maski isa. Lalaga naman ang solicitation. Ganyan talaga pag public servant, no, Sen? Talaga hanggat kaya mo at kahit na mabutas ang bulsa, magbibigay ka sa tao. Malala, as in malala talaga naman. Lahat na lang nagsusolicit. Pero nangangailangan naman, kaya hindi mo naman mahindian. Yes, at least masaya ang lahat. Oo. Alam mo, dito, yung tatay ko nagbigay ng 13-month pay. Alam ba ninyo? Wow! Siya nag-umpisa niyan eh. Siya nang pauso ng kamahalang ito. Ay, talaga. Alam mo, kukunti lang sa at syempre mga bata-bata, hindi natin naaalala yan eh. Pero, it's from your father na nagsimula ang 13-month pay. Kaya marami ngayon ang masaya tuwing Kapaskuhan. Oo nga, talaga. Pero yung 13-month pay, talaga wipe out din. Kaya may Christmas bonus pa. Totoo. Kasi, ang mga Pilipino, kapag nakatanggap ng 13-month pay at tuwing Pasko, talagang generous ang lahat. It's a time of giving nga daw, di ba, Senator? Sobra nga lang utang para mag-shopping. Tama ba yun? Naawa ko sa OFW eh. Wipe out yung kanilang pinag-ipunan. Oo. Pero iba kasi yung saya na nabibigay sa mga Pinoy. Pero again nga, sana maging responsible din tayo, no? Na it doesn't end during Christmas season. Yes. Kasi kailangan pa rin ng pera pagpasok ng bagong taon. Bago pumasok ang bagong taon, sabi nila kailangan di ubus-ubus ang kaban. Tama. Ayan. Naman wipe out sa Enero, lahat malungkot, malumbay. Yes. Sa bahay. Ikaw, kamusta naman ang Pasko mo, Senator? Masaya naman, kaya lang yun nga, na wipe out at kapaguran. Grabe, other level. Walang kamatayang Christmas party. Pero masaya kasi nakikita mo lahat ng tao, nag-uuwian yung mga OFW. Ayun, masaya kahit paano. Ayun, tapos pag-usapan natin yung isang nag-viral video mo, yung Christmas video mo. Kasi lagi nating nababanggit din to sa ating programa na ikaw ay isang heart warrior. Diba? At marami kang mga tinutulungang mga heart warriors, diba? Maraming naiyak sa video yun eh. Oo, nung nakita ko nga, napaka-cute nila. Nung nakita ko nga, and iba yung tagos sa puso eh, no? Parang sabi nga nila, talagang iba yung epekto eh, kahit hindi mo naman, alam mo naman na video lang yon, pero iba yung tagos na may tatak Amy solusyon. May tatak Amy Marcos yung mga bata. At isa yan, Senator, sa hindi rin alam ng karamihan na talagang isa sa mga tinututukan mo, yung mga bata na kailangan ng mga heart surgery. Oo, yung may sakit sa puso. Kasi nga, sabi ko nga, yung dalawa kong anak, pinanganak na may butas sa puso, may ingay, may gano'n. Yes. Tapos, takot na takot ako. Akala ko tuloy-tuluyan na yun. Tapos mag-open heart surgery. Pero nakuha sa dasal. Ayun, sa swerte ko, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, tutulungan ko yung mga nanay na may ganitong problema. Pero, ayun,
nagkaroon tayo ng pagkakataon, ayan, tinutulungan natin. Ang mahal kasi, magpa-opera, pipila ka pa. Yes. Ang haba-haba pa ng pila. Pero kapag nag-work, pag matagumpay yung surgery, ang bongga. Kasi yung mga bata, parang ibang-iba na, nag-switch on ka ng light. Yung iba kasing sakit, di ba, malungkot ka kahit papano, Yes. di ba? Humihina, tapos hindi naman kumpleto yung pag-recover. Ito talaga yung batang maliit, hindi lumalaki, walang ganang kumain, hindi tumatakbo. Tapos yung blue baby, yung labi, kulay asul talaga. Yes. In 1 minute, para kang nagsindi ng ilaw, ayan na, lolobo na siya, laki na, tapos lumulundag, makulit na. Yes. Ayun. Tsaka hindi biro pag bata yung may sakit. Kakaawa Especially eh. with the heart, diba? Oo, hindi Kaya mamatay. yung makita sila na lumaki ng normal, Yeah. maayos. Sabi nga na Senator, yung nakita mo yung nagkaroon ng ilaw, Kaya yung buhay, yung cute na future. Kakatuwa. Oo, kaya sabi nga, tatak Amy Marcos. Hindi talaga, Tama. promise, nakita ko lang siya, hindi sa naka-follow kay Senator Amy. Makikita mo siya sa mga social media, bigla lang nag-pop sa FYP ko. Tapos, ganun. nakaka-touch yung video. So, kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo puntahan. Panoorin Yung mga ulit. social Hindi media. naman pampasko lang yun pang all year round. Yes. Tumutulong naman tayo dyan. Oo. Ang cute ng mga bata, nakakaaliw. So, paano yun, Senator? Ano ba may nakikinig sa atin ngayon, no? Basta sumulat ka lang o mag-text ka lang sa aming opisina. At titignan ng doktor, syempre, kung kakayanin. At anong kakayanin? Kasi iba-iba na ngayon eh. Minsan, hindi na surgery, may mga laser na, may kung ano-ano na. Kaya't hindi ganun ka nakakatakot ba noon? Yung parang bibiyakin yung dibdib. Yeah. Hindi na lahat ganun eh. Iba-iba na yung iba, mas simple lang eh. Kumbaga, wag nang antayin na mas lumala. Kasi iba, di ba, parang Oo. nahihirapan yung bata. At yun nga, nahihinder yung future na dapat meron siya na maayos. Oo, makikita mo naman yung bata talaga hirap na hirap, hindi makahinga, hindi lumalaki, nakaka-nervous kung nanay ka eh. Yes. At dahil nga ilang araw na lang, bagong taon na. Uy, Yeah. Happy New Year, Senator! Nako, ayan na, yung mga New Year's resolution, hindi kakain, magpapapayat, mag-exercise. Mag-exercise. Mag-healthy living. Kuno-kuno, hindi naman natutupad. Totoo, oo. Taon-taon ko yata resolution yan at hindi pa umaabot ng Marso, hindi ko na ginagawa. Pare-pareho tayo, Senator. Parang hindi, you are not alone, di ba? Kaya nga. This year, ano bang New Year's resolution mo? Wala, matutulog ng maigi. Parating ka po sa tulog Sabi ngayon, di ba, na kailangan 7 hours, 7 to 8 hours sleep ang mahalaga. Ayun. Kasi, otherwise, baka ma-Alzheimer ka. Ano ba? Oo, kaya matulog tayo. Marami din sa atin ngayon ang mga talagang Mga palaging puyat. Paano sa kapa-party? Walang katapusan na Christmas. Higit sa lahat dahil sa traffic. Totoo yan. Ayan, Isang kaya yung traffic sa New Year. Sana nga, Senator, no? At sana palagay isa yan mo. sa mangyari sa Pilipinas, no? Kasi pag holiday season talaga, parang lahat nga nasa labas, di ba? Tama, Parang may mga ayun. time naman talaga na hindi traffic sa Pilipinas. Pero pag Burr months, talagang labasan ng lahat. Promise basta itong Enero wala na sure ka dyan. Hindi ko alam, Senator. Nako, Ikaw ang makakasagot niyan pag tungkol sa dumating- mga traffic. Ako, pag dumating naman ng Valentine's, ayan naman, nandyan na naman, nagsilabasan na naman ang Pilipino, ayaw paawat, masayahin talaga tayo. Opo. Kahit walang datong. Totoo yan. Kahit walang pera, basta masaya ang pamilya, masaselebrate ang Pasko, Yeah, di go ba? na go. Kaya nga, bago mag-end ang taon, dahil tuloy-tuloy ang ating pangangamusta at talakayan kasama ang ating mga partners nationwide sa radyo natin nationwide. Makakasama natin, Senator, ang tatlo sa ating mga partners. Una, makakasama natin from radyo natin Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan. Makakasama din natin mula sa radyo natin Bayawan, Negros Oriental. At may makakasama din tayo mula sa radyo natin Calawag, Quezon. Unahin natin mula sa radyo natin Santo Tomas, Davao del Norte. Ang kapartner na kasama natin, Charber Limbok. Charber, magandang hapon. Magandang Senator Amy Marcos. Medyo mahina Ako po, talaga. Ma'am Senator. Mahina talaga ang internet sa mga probinsya, Oo Senator. nga, no? paano ba yan? Ano ba ang pwede natin gawin? Opo, ma'am. Oo, Alam mo, dapat mga talaga. private companies na yan because yung mga network providers natin, di ba?
Tama, pero yung national broadband, ano ba yan? Parang ilang taon na pinagkikinggan. Parang na-anunsyo magkakaroon na ng national broadband. Hanggang ngayon, wala pa rin. Oo, kasi sa ibang bansa, sa probinsya. Singapore, ganun, Senator, no? Mayroong national broadband. Hindi umaasa sa private company. Tayo, ayan, nagagalit tayo sa mga private company, pero alam naman natin sa malalayong lugar, walang kita. Kaya, kinakailangan mag-bolt-in na yung gobyerno pag yung mga last mile na sinasabing malalayo. Kasi ang gusto syempre ng mga kumpanya, yung pagkakakitaan sa mga sentro ng bayan. Totoo. Sa malalaking lungsod. Ayaw nila sa mga bulubundukin, mga isla. Ayan. Kaya naloko na. Ayan. So, Sir Charber, ano po ba ang inyong katanungan, sir, para kay Senator Amy Marcos ngayong hapon? Okay, Senator, dito po sa amin sa Davao del Norte, marami po mga kooperatiba. Ano po ang pwede nating may tulong sa mga kooperatiba para po mapalago ang aming kooperatiba dito banda sa Davao del Norte po? Ay, marami tayong magawa dyan. Kamusta ka mo diha sa Santo Tomas, Davao del Norte? Diyos ko, pag madungog na ako sa inyong lugar, mahuna-hunaan, dayon na ako ang pasugba. Labi na ang chocolate. Naku talaga, ang tsokolate nila, pinaka-the best, walang kaparehas. Ako pa naman chocoholic. Talaga? Oo, masarap word pala ang tsokolate sa Davao del Oo, Norte. parating award-winning yan, winner na winner. Pero ang problema ngayon, itong banana, problematic talaga ang saging ngayon kasi nagkaroon ng sakit, yung tinatawag na Fusarium Panama disease. Ang dami nagputol ng mga saging, kaya kinakailangan tulungan at maghanap ng alternatibo. Kaya maraming lumipat sa tsokolate, sa kape, sa kung ano-ano. Kaya lang, kinakailangan bigyan sila ng kapital kasi kumbaga, start from scratch eh. Kung may saging dati at mga coconut, mga lube, ang problema, you have to go now to other crops. So, syempre, start from zero na naman. At maganda yung sa kooperatiba. Kasi yung small farmers natin, hindi talaga nakakalaban sa malalaking mga kumpanya like Dole, like yung mga nasa Cotabato del Monte. Ang lalaki niyan, kayang-kaya, may kapital, may research, may mga scientists na alam kung paano gagawin sa sakit. Yung problema natin, yung mga small farmers natin, talagang walang pagkakakitaan. Kaya amyendahan natin yung Co-op Code para madali na lang maging kooperatiba. Para sama-sama, tapos lakihan yung kanilang mga lupain, may fighting chance na kumita. Ayun, bibigyan natin sana. Gusto kong amyendahan at tulong-tulong sa cooperative code para maging mas maluwag para sa agricultural co-ops. Tax exempt na sila, basta may kinalaman sa pagkain, tungo sa ating krisis sa pagkain, tapos libreng registration, mauuna sila magbenta sa pamahalaan. Alam naman natin, maraming pagkain ang binibili ng gobyerno. Yes. Yung mga saging, yung mga kung ano-anong tinatanim dyan, yung pati bigas, pati gulay, dapat mauna na sana yung ating maliliit na agri-co-ops, ayun, para makatulong sa ating mga farmers. Isa pa, meron rin na para sa saging, meron rin kaming effort na magkaroon ng free trade sa ibang bansa para wala ng tax. Kasi natatalo na tayo ng Indonesia, natatalo na tayo ng iba't ibang bansa. Sila, pag pumasok yung Vietnamese na saging, hindi pinapatawan ng buwis. Kaya mababa ang presyo. Talo yung Pilipino, may 30% na tax. Kaya kinakailangan magbukas tayo ng free trade zone. Ayun, free trade at wala nang buwis papunta sa Korea at makakapag-compete na tayo sa Vietnamese ulit at Indonesia. Dati 96% ng Korean saging galing sa Pinas, galing sa Davao. Ayan. So, magandang ano yan, Sen, parang concentration doon sa pag-amienda ng mga batas. Kasi, sinasabi natin, medyo pabawas na rin yung mga farmers kasi nga hindi naman kumikita. Hindi kumikita. Paano ka naman gaganahan? Para kang sugal. Ano ba yun? So again, isa yan sa mga dapat i-focus natin, no? Na Tapos dahil pagkain. Tama, sa pagkain dapat tulungan ng todo.
todo-todo. Yun nga, dahil nga sa climate change, iba-ibang klaseng mga sakit ang lumalabas, hindi lang sa tao, kundi sa pananim, katulad nga nitong Fusarium and Panama disease. So again, sa mga magsasaging natin sa Davao Oriental. Marami yan, ang dami-dami niyan. Sa Davao del Norte. Maybe 700,000 farmers ang umaasa sa saging. So again, sabi nga ni Senator Amy, talagang tutulong siya at aamyendahan ang mga batas upang maprotektahan at mabigyan ng tamang tulong itong problema sa saging sa Davao del Norte para matulungan natin yung mga farmers natin. Kasi ano yan parang domino effect, diba, Sen? Pag hindi mo pinotektahan yung farmer, tataas din naman yung cost ng pagkain pag kaunti na lang ang nagsaka. Tayo rin ang biktima niyan sa bandang huli, walang makakain na maayos-ayos ang presyo. So, isa pa yun, yung marketing, kasi nga may competition na tayo sa Vietnam, Indonesia. Kinakailangan tulungan rin sila magbenta, lalo sa abroad. Hindi biro makipag-compete sa ibang bansa. Yes, ayan. Again, maraming salamat, Sir Charber Limbok ng radyo natin Santo Tomas sa Davao del Norte. Susunod nating makakasama mula naman Senator sa radyo natin Bayawan, Negros Oriental. Nakapagbayawan ka na ba, Senator? Ay, hindi pa ako napunta doon. Madalas ako Dumaguete, yung iba't ibang bayan doon. Marami akong napuntahan, pero hindi pa ako maabot sa Bayawan this time, Pero maayong hapon, andyan na ba si Sergio Plame, ang aking ka-French dyan. Sir Sergio Plame, magandang hapon sa iyo at ang kanyang katanungan. Magandang araw po, Madam Senator. Ang tanong ko lang po, ano po ba ang may tutulong mo o maipayo sa komunidad na pangmatagalan na hanap buhay na hindi lamang sila aasa sa madali ang solusyon? Dahil nakita ko po na lahat ng tulong na binibigay ng gobyerno hindi po pang long term. May magagawa po ba tayo ng mga paraan para matulungan ang ating mga kababayan dito po sa siyudad ng Bayawan, lungsod ng Santa Catalina at Pasay, lalong-lalo na po sa mga mangingisda, magsasaka, sa maliliit na mga negosyante at sa walang mga trabaho dito sa Negros Oriental. Maraming salamat po. Mayong hapon sa tanan na mga nagatan-aw gikan sa agricultural capital sa Negros Oriental, ang Bayawan City. Manghinaot ako nga ana kamo sa maayong kahimtang tanan diha. Nako Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan. Atong Nobyembre ni bisita ako sa inyong Provincial Youth Summit. Mobalik ako, I think, day after tomorrow, sa Thursday. Sa Negros Oriental na ako liwat. Kay meron namang CLOA distribution, yung mga pagbubura ng utang ng ating mga magsasaka para limpyo na ang tanan nga titulo. Ay, maganda limpyo na ang tanan nga titulo para walay na utang. Walay na utang. Walang katapos ang utang, 52 years, nagtandaan na, mga anak na, mga apo na, parang wala pa rin. Renew na lang ng renew, Senator, no? Correct! At saka patong ng interest at penalty, kawawa naman, ano ba yan? At ito yung isa sa mga tulong mo, Senator, sa mga magsasaka natin, talagang sa agricultural industry, na talagang bigyan sila ng sarili nilang lupa. Yeah, it's about time naman kasi ang lawak-lawak ng mga lupain dyan, mga asendero. Hindi uso kasi yan sa Ilocos, kaya nagugulat ako sa Visayas, sa Leyte, sa Bicol, Central Luzon. Ang lalawak ng lupa, yung pala iisa may-ari. Sa amin kasi maliliit lang Pero kanya-kanya. Ayun, dapat yan ang mangyari. Tapos magtipon-tipon tayo para magtanim ng sabay-sabay at ibenta ng maayos. Ayun. Ay, isa sa mga programa ko, long-term program. Sabi kasi long-term, say mo. So makakaraos sila kasi matino pa rin ang sugar price ngayon sa Bayawan City. Kaya lang, ang problema natin sa Bayawan, Basay, Santa Catalina, asukal yan Talagang asukal lang inaasahan. Ang problema nga lang, yung asukal medyo kinakabahan ng lahat kasi nung una nasa 2,800 yung LKG. Nagtataka ako bakit bumababa
2,600. Bumababa ang benta. Pag binili sa farm, bumababa ang presyo. Pero pag binenta, ganun pa rin. Nasa 80 pesos pa rin. Kaya nagtataka Wala namang ako. pagbaba ng presyo ng asukal. Bakit ganun? Pag bumababa, halimbawa nag-import, bakit hindi bumabagsak ang presyo sa palengke? Doon ka talagang magtataka. Talagang minamanipula ba yan? O may mga loko ba dyan ng mga trader na talagang sinasamantala? Naku, laki-laki na ng kita ninyo. Bumababa na nga yung presyo. Bakit hindi i-pass on sa ating mga consumer? Yes. So, yan ang issue natin sa Bayawan, Basayan, Santa Catalina. Yung SRA, nananawagan pa rin ako forever and ever. Yun yung sugar administration natin. Ang dapat dyan, maliban pa dito sa mga presyo ng production ng asukal, mag-level up tayo kasi kung ihahambing natin yung sugar production natin laban sa Thailand, halimbawa. Yung mga mills kasi natin, mga luma, ibig sabihin, yung sa Thailand, napaka-efficient, pigang-piga talaga yung tubo, na ang dami-dami na nakukuhang asukal. Sa atin, parang bitin. Kaya, nalulugi tayo. Dapat mag-invest tayo sa mas mabagong mga mill, mas magandang transportation para hindi bugbog yung mga tubo na tuyot na pagdating sa sentral, alam mo yon. Kasi ang pangit ng kalsada. Pero, for the last few years, yung 2 billion na budget sana ng sugar na yan, wala, konting-konti na lang. Binawas ng binawas kasi hindi ginagastos. Saan ka nakarinig? May pera na, naging bato pa. So every year, binabawasan yung SRA budget kasi hindi nila ginagastos, sipin mo. Dapat ibigay na yan sa mga farmer, di ba? Yes, yan yung ating panawagan sa iilan na rin nating episode. Lagi na babanggit ng Senator yan. Paulit-ulit yan. So, sa mga taga-SRA. Sa mga SRA, Paul Ascona, at para magkaroon kayo ng karagdagan budget at hindi tuluyang mabawasan, pwede ba magpakitang gilas kayo? Totoo yung yan. mga mills natin, yung mga sentral na 19 kopong-kopong, mga antik na mga tren, pwede ba ayusin naman natin, i-level up na natin para makahabol naman tayo dyan sa ating mga karatig bansa katulad ng Thailand. Tapos meron rin akong enhanced Kadiwa program, pwede rin magbigay ng mga truck, ng konting kapital, at yung maliliit na tindahan sa iba't ibang sulok. Pero yung importante yung SRA at saka DA, tulungan natin talaga yung sugar industry na makapag-modernize. Yes. And matulungan yung ating mga kababayan, hindi lang dito sa Oriental Mindoro, sa Bayawan, kung hindi lahat ng farmers or sugar farmers. Basay, ayan, marami yan. All the way, talaga naman. And yun nga, on Thursday, pupunta nga ako doon para magbigay ng mga libreng lupa. Sa wakas na libre rin, no? Ayan. Naku naman, 50 Malaking anyos. kaginhawaan yan, Senator, talaga sa ating mga agriculture farmers. That's na right. Talagang magkaroon ng sariling lupa, matubos na yung, magkaroon ng sariling titulo, di ba? Oo, tama nga. Nagbibiruan nga kami sa Ilocos noon ano mas malaga, marriage certificate or certificate of title? Parang certificate of title ang mas mahalaga. Face ka talaga, yun ang pinaglalaban natin. At sana, palibasang pababa ang presyo ng asukal, konting tulong sa mga farmers. Totoo yan. Ayan. Maraming salamat, Senator Amy, sa mga nakikita niyang solusyon at mga pagsulong, no, para matulungan at masagot itong mga problema ng mga taga-Bayawan Negros Oriental. Salamat din, Sergio Flame, sa iyong tanong ngayong hapon. Susunod nating makakasama, Senator, balik naman tayo sa Luzon area. Kasama natin mula po Calawag, Quezon, Mark Joseph MJ Cruz. MJ, magandang hapon sa'yo. Yes po, magandang hapon po, Senator Amy and Ms. Faith. Ayan, sir. Naku, magandang hapon sa iyo, MJ, sa lahat ng nakikinig sa aking barkada, si Doktora, ang ating doktora na gobernadora pa, Helen Tan, na napakagaling. Sa lahat na nakikinig sa atin mula sa Crab and Seaweed Capital ng Quezon. Ayan. Balita ko, napakasaya ng Alimango Festival. Ay, ang sarap ng alimango. Nako, karera daw. Kinakarera ba yung alimango? Totoo ba yan, MJ? Yes po, Madam Senator. Meron po talaga, karera po ng alimango. Ano yun, Sir MJ? Tinetrain ng mga sasali? Pabilisan? May training ba nangyayari? Or parang dinadasalan na lang nila yung alimango? Mauna ka, ha? Ganon.
Alam po siya, parang on the spot po siya, and then meron po siyang parang racetrack. Wow, may racetrack. tracker. Alam mo, nakakabaliw sa Quezon. Ang saya-saya ng mga piyesta, ibang level. Yung Lukban, syempre, talagang kilala na yan. Napakaganda pag dinecorate. Sa Gumaka, ganun din, naloka ako. Yung mga gulay, hindi naman, marami rin kaming gulay sa Ilocos, pero hindi namin ginagawang chandelier, arko, ibang level. At higit sa lahat, yung niyog-nyogan ng Lucena. Nakakabaliw. Talagang almusal, biglang tunggaan na ng lambanog. Nakakaloka. Maraming makukulay at creative talaga ang mga taga Quezon. Do you agree, Sir MJ? Pero sa lahat ng mga festival dyan, syempre meron pa rin mga tanong, Senator, na gusto natin ipahiwatig or iparating sa inyo. So, Sir MJ, ano po ba ang inyong tanong ngayong hapon for Senator Amy Marcos? Yes po. Ano pong mga hakbang pa po ang gagawin nyo, Senator Amy, upang suportahan po ang sektor ng agrikultura po sa lalawigan ng Quezon, lalo na po sa mga magsasaka ng niyog at bigas? Naku, talaga naman, nananawagan ako lagi. Kinukulit ko na nga yung ating Philippine Coconut kasi ang tagal-tagal na nung Coco Levy Trust Fund. Eto na naman, magtataka ka talaga sa agriculture. May pera naman, ba't hindi pa binibigay? 10 billion laban ka. Kada taon niya na, hindi minsanan. May budget, may pera talaga yung trust fund nila. Pero nakakadismaya, hindi pa pinamimigay. Dati kasi nung panahon ng tatay ko, kahit papano, may Coco-Fed Scholar, may panggamot, may kung ano-anong pakinabang. Pero ngayon, may 2.5 million tayong coconut farmers, hindi pa umaabot sa kanila ang anumang benepisyo. Kaya, ang parati kong sigaw, ilabas na yung Coco Levy Fund. Ang tagal-tagal na nun, ninagdaan na yan noong 2021. Tapos sabi nila, wala pa kasi daw na-appoint. May na-appoint na. Sabi nila, kulang daw yung mga na-appoint. Nadagdagan na. Si May, kulang daw na maglalagda ng mga permit. Ay, naku, ano ba? Dami-dami dahilan. Kaya, yun nga, pinipilit natin na sana magkaroon na ng kaliwanagan dyan at i-release na yung perang yan. Aanhin pa yan. At sa ilalim ng Bayanihan 2 ni Presidente Duterte, na waive yung mga penalty, yung binibida ko nga na mga CLOA, yung mga titulo na limpyo na malinis na, wala ng utang. At sa Quezon, namigay rin tayo ng mga titulo, wala ng utang, wala ng penalty, wala ng interest. Ayun. Kanila na sa wakas. Yan ang magandang balita at hinahatid ni Senator, kaya minsan talagang lumilibot ka sa mga probinsya natin, Senator, diba? Para nagdi-distribute. Masaya yun eh. Nag-iiyakan pa nga yung matatanda. Kawawa naman. Isipin mo, 52 taon inintay. Kanila naman yun kung tutuusin. Parang ilang taon mong sinaka tapos hindi sa'yo, diba? Tapos mapupunta sa'yo. Oo, kung may utang, palagay ko yung gobyerno may utang kasi pinagpawisan na yan, pinaghirapan, nagsakripisyo. May utang tayo sa magsasaka. Ang problema naman ito, alam naman natin, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. Naku po, talaga naman sa hirap ng buhay, pinag-utangan na, kahit bawal, hindi mo matiis. Kaya nakaprenda na, yun ang masaklap. So, dapat tuloy-tuloy. Kaya tatakbo ako bigla. Tatakbo ako ulit bilang senador para tutukan yan. Kasi sayang naman mawawala. Huwag naman ganun. Yun ang magandang parang message na tuloy-tuloy. Diba? Dapat tuloy-tuloy. Gusto rin ni Senator talagang ituloy-tuloy ang serbisyo. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataon ding ituloy-tuloy ito talaga. Diba? Oo. Kasi sayang, diba? Andyan na yung titulo. Wala naman pambili ng abono, ng crudo, ng diesel. Walang maayos na binhi. Naku, wala naman makinarya. Kailangan talaga tutukan all the way. Yes. At kapag hindi natin tinutukan yung agricultural industry, apektado tayong lahat. Tama. Kasi when it comes to food, 'di ba? Talagang pangangailangan 'yan. That's number one necessary needs ng mga tao, kumain. And pag tumaas ang presyo, talagang mapapaaray ang bawat Pilipino. Sasabihin mo ba sa anak mo, wag mo nang kakain today kasi wala pa tayong dato. Meron bang gano'n? Kaya lagi sinasabi ni Senator Amy bilang isang ina na mahalaga ang pagkain, 'di ba? Kaya talagang alagaan natin ang ating mga farmers. Hindi pwedeng nagugutom ang mga nagpapakain sa atin. Tama
ba yun? Totoo yan. Again, maraming salamat sa ating mga nakasamang mga partners nationwide. MJ Charber. Yes, si Sir Charber, Lebok Sergio, at Mark Joseph MJ Cruz. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbibigay ng katanungan para sa ating senadora ngayong hapon para malaman din natin kung anong nangyayari Gusto sa ko nga kanilang to mga lugar. napapaalala sa akin na dapat kulitin yung SRA na yan sa mga asukal ng Bayawan, Basay, Santa Catalina. Mangungulit rin ako sa Coco Levy. Alam naman ninyo, ganyan talaga sa umpisa ng taon. Kinakailangan binubulabog lahat ng ahensyang yan. Nakatuto kami. At magandang reminder to bago matapos ang taon at bago matapos ang aming programa dahil napakabilis ng oras, Senator. Parang 2024. And before the year ends, what's your wish for our fellow Filipino? And of course, what's your New Year's, sabi ko nga, resolution? Or siguro, what do you look forward to? Wala na, kasi parati nabibigo yung resolution. Palpak yung mga resolution. Ay, what do you look forward to? Ganon ako. What do I look forward to? Well, syempre, eto nga, yung lagi kong sinasabi, pag tinignan mo naman at tinanong mo sa Pilipino kung ano yung pangarap nila, napakapayak, napakasimple, deserve ng Pilipino ang kanilang pangarap. Simple lang naman, ibigay na sa pamilya ang pagkain na sapat, na makapagtapos ang anak, at konting kaligayahan at may bahay kahit paanong titirhan. Ayun, yun lang naman yun. So, deserve nila at deserve din ang the service to the Filipino. Yes, at dahil nga sabi na Senator Amy, lahat ay may solusyon. Sana, oo. Ayan, pero ang totoo ay may solusyon ang sinasabi, pero tayong lahat ang tunay na solusyon. Advance Happy New Year, Senator, at sa lahat Advance Happy New Year sa lahat na nakikinig sa amin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong nakasama, Faith Silver Clamor, ating kapartner, Senator Amy Marcos sa programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Magandang hapon pong muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.